Pinuri ng Presidente ng Italia ang Pangulo Aquino dahil sa matagumpay na APEC Summit sa bansa at sa diplomatikong pagreresolba ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Mula sa Vatican City, may report si Jam Sisante. Mainit ang pagtanggap kay Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang unang official visit sa Italy. Pinuri pa ni Italian President Sergio Mattarella ang Pangulo para sa matagumpay na pagdaraos ng APEC Summit sa Manila nitong Nobyembre. Ayon kay Communications Secretary Sonny Coloma na kasama sa Rome, sinuportahan ng Italia ang pagpapahalaga ng Pilipinas sa freedom of navigation na nakasaad sa UNCLOS. Pinuri rin daw ang mapayapang paraan na isinusulong ng Pilipinas sa pagresolba ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakipagpulong din si Pangulong Aquino kay Italian Prime Minister Matteo Renzi. Sa Biyernes naman, magaganap ang pulong ni Pangulong Aquino at Pope Francis sa kanya ring unang official visit sa Vatican City. Kabilang sa inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Noynoy Aquino at ni Pope Francis ang climate change, isang isyung mahalaga sa Pilipinas at malapit sa puso ng Santo Papa. Naging mukha ng climate change vulnerability ang Pilipinas matapos humagupit ang bagyong Yolanda noong 2013. Nang bumisita nga si Pope Francis sa Pilipinas noong Enero, naging emosyonal ang misang isinagawa niya sa Tacloban na isa sa lubos na nasalanta ng super typhoon. Bukod sa pulong kay Pope Francis, sasaksihan din ni Pangulong Aquino ang unveiling ng mosaic image ng Our Lady of Peña Francia sa Vatican Gardens. Tinanong ng GMA News ang ilang Pilipino sa Vatican City kung anong tingin nila sa pahayag ni presidential candidate at Davao Mayor Rodrigo Duterte na gusto niyang murahin noon si Pope Francis dahil sa trapikong dulot ng papal visit sa Maynila noong Enero. Kung sa akin mali yun. Dapat igalang niya yung pagkatao ni Pope Francis. Ang tingin namin doon, hindi naman direkta niya kay Pope yun eh. Ano lang niya doon, binatikos niya doon yung trapiko na nakaantala sa mga tao. Ito ang unang balita sa Vatican. Jam Sisante reporting.